Yo, what's up? Part Music here. Meron tayong panibagong tutorial ngayon mga master. Kung paano i-identify yung major scale at minor scale. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Hindi po ako professional na gitarista. Nagbibigay lang po ako ng konting idea, experience ko, at sa sarili kong research. Nasa inyo na yan mga master kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Yun. Proceed tayo mga master. Paano ba natin ma-identify yung major scale at minor scale? Siyempre, marami na itong turo about dito mga master. Pero bilang beginners, nalilito pa rin tayo. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin nagtatanong sa akin about dito sa major scale, minor scale. So ito yung pamamaraan ko mga master. Ito, pamamaraan ko. Base sa, dito rin ako nag-start. Is di ako nakapokus muna sa mga nota. Di ako nakapokus sa mga nota. Tinandaan ko lang, ito especially dito sa scale mga master sa scale. Tinandaan ko lang talaga yung pagkakasunod-sunod. Yan, pagkakasunod-sunod. Ang tinatandaan ko lang talaga sa kanya is yung root, whole. Pag sabing whole mga master is meron siyang pagitan na fret sa gitna. So whole siya, galing dito sa root, whole, yan. Then, another whole ulit. Yan. So, ganito na siya. Whole. Whole. Half. Yan. Pag sinabing half, yung kasunod na agad na fret. So, balikan natin. Root. Whole. Whole. Half. Then, whole. 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 Half. Yan. O, Tagalogin natin, master. Ito yung kanyang ugat. So, buo, buo, kalahati, buo, 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 kalahati. Yan. Itong method kasi na to, master, is yan lang yung tandaan mo kasi kahit anong key o kahit anong root, is ganyan talaga yung kanyang pagkaka-arrange o pagkakasunod-sunod ng mga nota. Take note mga master ilagay nyo muna yan sa isip nyo yung pagkakasunod-sunod or agwat ng mga frets. Yan lang muna ang ilagay nyo yung pattern na to. Kasi kahit saan yung root nyan is ganun pa rin. Kahit mag-F ka, ganun pa rin yung gagawin mo. Root, whole step, half, whole step, whole step, half. Yan, kahit saan ma-point yung ating mga daliri kung saan yung root. For example, dito naman tayo sa D. So, ganun din, root, whole, half, whole, half. Ganun yung kanyang posisyon. O ganyan yung kanyang pattern, hindi yan magbabago basta major scale. Yan. At ito naman yung posisyon ng minor scale. Pag galing sa root, yan, meron siyang whole. At nag-half na siya. Yan. Ibang-iba talaga siya, ibang-iba. Ibang-iba yung pagkakasunod-sunod ng mga nota niya at yung frets niya. So, balik ulit tayo. Galing sa root, whole step, half step, then whole step, half step, whole step. Yan. Tandaan lang natin yan mga master, yung mga sunod-sunod na yan, yung mga step. Ganon din yan, yung minor scale natin, kahit saan naman mapunta yan dito, kahit saan ang mga root natin is ganyan talaga yung kanyang pagkakasunod-sunod. Yan. So, pag na-memorize na natin yan mga master, lagi natin yang ilagay sa isip natin yung mga pagkakasunod-sunod na yan ng mga frets. Ngayon, sunod mong gagawin, pag komportable ka na, halimbawa, dito, nag-G ka, din hindi ka na malito, yan na yung mga pagkakasunod-sunod niya. Dito, pag E minor naman, yan ay yung mga pagkakasunod-sunod niya. Minor din. Pag hindi ka na malito about dyan mga master, saka mo na i-identify yung mga nota doon. Yun. Parang ganito na siya.
G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Pag minor scale naman is ganito na siya. G, A, B flat, C, D, E flat, F sharp, at G. Yan. Kahit saan naman yan ang mga nota mga master, yan lang ang tatandaan nyo. Ang unahin nyo i-memorize at i-familiarize yung pagkakasunod-sunod na mga frets. I-identify nyo yung whole step, saan yung half step. Then, pag komportable na kayo, hindi na kayo nalilito doon, saka nyo na i-identify yung mga nota. Ito, mga master, yung tip na ito mga master, hindi magtagal lang isang buwan, malalaman nyo na ito mga master. Kahit nga isang linggo lang, alam nyo na ito mga master. Basta, araw-araw kayo nagigitara. Practice daily. Hindi kailangan o hindi require na sa isang araw, upuan mo to ng 3 oras, 4 na oras. Hindi. Kailangan lang nito, consistent ka. Kahit 30 minutes a day, pagising mo, 30 minutes mong gawin ito. Basta consistent. Papasok at papasok yan sa utak mo yung mga inaaral mo. Kasi, nag-aaral ka ng hindi ka nai-stress. Wala kang iniisip na ibang gagawin. Yan. Kasi pag beginners tayo, tapos gano'n na ang isipin natin na upuan ko to, 3 oras straight, may isipin ka magsasaing ka pa, maglalaba ka pa. Unlike naman sa mga mayayaman. O ito, pwede naman yung mga walang ginagawa, may mga katulong sa bahay. Okay yun. Pero kagaya ng sa atin, yung ibang mga gitarista na kagaya ko, isa na akong tatay. So, inaano ko yung oras ko. Yun. Pero ito mga master, pinakadabis nito, 30 minutes daily. Yan. 30 minutes, consistent. Araw-araw yan. Is, hindi ka malilito dito sa method na to. Papasok yan sa utak mo. Yan. At ma-memorize mo na, madali mo na ma-identify yung major scale at minor scale. Yun lang mga master. Peace out!